tinanggalan na nila ng mga forma. Ito yung last na pier dito, no? Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Happy Wednesday morning mga kababayan. Welcome po muli sa panibago na naman nating update. Dito tayo ngayon sa EDSA southbound at kukuha tayo ng update ngayong umagang ito dito po sa MRT 7 Elevated Turnback Guideway. Time check po tayo, alas 6:53 na po ng umaga. Patungo ako ngayon sa trabaho ko. So on the way sa akin to, kaya tirahin na natin. Let's go! So shout out sa mga kasikap natin na patungo din ngayon sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Ingat-ingat po tayo. At yan, update tayo sa ating panahon. Yan, maaraw po ngayon, pero tingnan natin kung maghapon na ba to or ano lang, ngayon lang to. Kanan na po tayo dito, West Avenue. Dahil nga maaga pa ngayon, mag-alas 7 pa lang, wala pa tayong ganong nakikitang mga workers po dito. Double columns, ayan. May rebar cage na yung coping beam niya. Ito yung mga precast dito sa ilalim. Ito naman yung para sa parapet wall, mga precast din. So nandito pala sila, nagmi-meeting. Lalagay na rin sila ng mga extension dito, magkabilaan, mga aluma beam, tapos lalagyan nila ng platform na pinolik board. Bali, 4 na lang to dito na walang pier head. Hanggang dito pa lang sa may intersection na to, may Jollibee yung installation ng mga concrete girders. Tatlong span, makakarating na siya dito sa may baler. Ayan, tinanggalan na po ng round concrete form itong nahuhuling pier dito sa part na to. Ayan o. Ito yung rebar cage na natumba nung nilalagay pa lang yung pundasyon pang ilalim. Dito naman, ayan, may ano na. Meron na platform, ano. Dito naman, lalagyan pa lang ng mga support. Ito yung mga I-beam. Dito sa dulo, hindi pa natatanggalan ng mga scaffolding, tapos yung mga net na yun. Sa amin na-restrict na po ito po yung dulo. Papalik na po tayo ng southbound EDSA. Lalagyan na nila dito. So ito yun mga kasikap, tinanggalan na nila ng mga forma. Ito yung last na pier dito, no?
Ayan, tuloy po tayo. Ito yung pierhead. Meron na rin dito, no? Dami mga steel bar din sa baba. Meron silang ano dito, mobile crane na nag-aalalay sa mga para sa lifting. Tatlong span hanggang dun sa may baler. Ito yung pinakadulo ng installation nila ng mga concrete builders. As to type 4 concrete girders ang ginamit po nila dito. Dami mga steel beam na nandito. Tapos hanggang dito naman yung meron ng mga ano, platform para sa deck slab. Ayun. Tapos apat na span naman dun sa dulo yung natanggalan na ng mga platform para sa deck slab. Dito sila, may meeting. Ito, malinis na. 1, 2, 3, 4. Dapat na span nga lang. Mga precast na rin yung parapet wall na naka-install sa taas. Diyan yung iba, nakasalansa. Ito yung double column na tatlo dito sa dulo. Ito naman yung pangalawa. Ito yung una dito sa EDSA, southbound. May mga forma na yan na pouring na yata yan kung di ako nagkakamali. Doon naman sa tawid, sa northbound na yun, matagal nang tapos na yun, yung coping beam doon. Unified Grand Central. So, tinupi pala dito yung mga tarpaulin. Unified Grand Central Common Station. At ayan, dito tayo mag-end ng ating vlog sa may GMA. Tingnan natin yung Mount Kamuning, yung mataas na footbridge kung dinidismantle na ba. Ito yung MRT 3 station, North Avenue. So dalawa na yung magiging station dito, no? Ito tsaka yung nandito sa likod, yung Unified Grand Central. B2B bus station naman to, North Avenue. Yan. Lagay ng EDSA ngayong umagang ito. Light to moderate lang naman yung traffic kasi maaga pa. Ayan. Ganyan na naman yung status ng kalangitan. Sumirit kanina, sumilip yung araw, pero ito, nagdidilim na naman. Soler North Resort sa kaliwa. Nandito pala yung traffic sa may flyover, Quezon Avenue. Ito naman yung P2P bus station, Pilam QC. Halos walang pasahero dito, ano?
subway. Trap na yung ambulance. Dito ang traffic sa may Quezon Avenue flyover. Hanggang doon na yan sa may Farmers Santolan paglagpas. Metro Manila Subway sa kaliwa natin, Quezon Avenue Station, contract package 102. Kasama po ng East Avenue po yan sa package na yan. Lahat ng mga tarpaulin dito sa EDSA yung naglalaki yan, nakabalon po, nakatiklop. Pero ayun, wala nang bagyo ngayon. Pero meron na namang kasunod na namumuo. MRT3, Quezon Avenue Station. At dito naman sa baba, ito naman yung Quezon Avenue Station na P2P bus, point to point. Sana maging maaraw hanggang linggo. Birthday kasi ng anak ko sa linggo. So ito mga kasikap yung footbridge na tinatawag nilang Mount Kamuning. So sa ngayon, ito yung update. Wala pang demolition. Iuusog yan dito. Yan. Ito ang gagawa niyan. Nagrepresenta ng sponsor. SMDC. So, ilalapit ata nila dito, para maging tawiran din dyan sa P2P bus station ng GMA Kamuning. Yan, nandito naman na tayo sa GMA Kamuning flyover. Bagong renovate lang to. Kaka-renovate lang na itong flyover na to, pero nung nakaraan mayroon na namang yung slab niya dito butas na naman. Kaya pati yung mga joint expansion doon may mga butas na. Ito yung mga joint expansion niya dito. Ito, ayan, yung itim na yan. Ito, dito, ayan. Ayan. Pinapalan lang ng asfalto. Kita yung ilalim nun, yung butas na yon. Hindi accurate yung nila dito, pagka-renovate sa flyover na yan. So dito na tayo mag-end ng ating vlog sa may intersection Aurora Boulevard at patungong E-Road. Ito yung laging matraffic dito mga kababayan. Kasama kaya to dito sa NCAP. Hindi ko pa na-check yung ko sa MMDA. Baka mamaya may violation na tayo dito. Kasi pag no choice ka talaga mga kasiga, pag di ka dumaan dito sa may bicycle lane na to, wala talaga, di ka makakausad. Kasi puro dikit-dikit na yan, mga 4 wheels dito sa kaliwa. Marami namang mga traffic enforcer dun sa unahan. Pinapayagan naman. Sila pa ngayong nag-uutos na dito dumaan pag nakikihalo kami dito sa kaliwa, natatrap na kami. Maraming enforcer dyan sa unahan, sa may footbridge. Tapos dito naman, ang dami mga camera niyan. Kaya minsan, tanggapin na lang natin pag
nagkaroon tayo ng violation sa NCAP. O, sabi na natin mali naman talaga dito, kaso ito lang yung way natin para makausad. Tapos yung mga traffic enforcer naman dun, sila naman din yung nagpapadaan dito. Dagdag pa dito yung mga mga terminal na to. Pag nagsasabay-sabay lumabas at kung papasok, talagang matraffic yan. Pero kahit pa paano, pag maluwag naman dito yung kalsada, hindi naman kami talaga pagsapilitin dyan dumaan sa bicycle lane na yan. Kasi aminado naman tayo na hindi para sa atin yan. Pag wala na talagang option. Ayan yung mga traffic enforcer, kita nyo naman mga kasika to. Sila pa yung nag-ano niya na dito dumaan. Pag sinusubo kami sa NCAP, sabi ganun yun. Hindi natin kung effective ba dito. Kasi nga, dyan nga din sa unahan, sa intersection, di naman nasusunod. Di naman nasusunod yung NCAP. Wala. So yan, mat-traffic na mga kasikap. Hanggang dito na lang tong video na to. Marami pong salamat sa inyong walang sawa tumpay na suporta. Magandang umaga po. Ingat po tayo lagi. God bless. Tulatan ko lahat ng mga